Hello po. Shout out po sa inyo lahat. Kumusta po kayo diyan? Sana po, maganda rin ang inyong mga sili para makabawi at kumita. Lalo ngayon, medyo okay pa naman ang presyo ng sili. Ngayon po ay nandito ako sa silihan. Ito nga yung siling Taiwan. Ang variety, Red Hot F1. Ang edad nito ngayon, 150 days after transplanting. At kung mapapansin nyo ito, maganda pa yung dahon niya, oh. Hindi pa naglagas. At hindi pa nagdilawan yung dahon. At wala pa itong kulot. At higit sa lahat, hindi pa siya tinatamaan ng anthracnose. So, nag-harvest dito ngayon ng pang 17 harvest. So, ito mga bossing at bibigyan ko kayo ng update sa siling ito. Ito yung lagi nating in-upload yung video na palagi nyo rin napapanood. Ayos na ayos pa ito mga bossing. Wala pa ito siyang problema talaga. Wala pa sakit sa ulo. Yun nga yung naglalapnos, ito malinis pa ito. Ayan mga boss, oh. Diba? Ang ganda pa niya, oh. At ang dami niyang bunga nakasunod, oh. Dami siyang maliliit na bunga, yung mga palito. At saka marami rin malalaking hilaw pa, oh. Yung pahinugin. So, ayan, oh. Ang kadalasan kasi yung problema itong sili, pagka ito matanda, itong sili Taiwan, ito yung palagi kong nababasa mga comments sa aking mga video, lalo doon sa aking YouTube channel. Ang problema lagi ng kapwa ating farmers na pagka nagkakaedad niya itong sili Taiwan, kung hindi siya naglalapnos, ang iba ay naglalagas yung dahon, nagdidilawan. So itong siling Taiwan mga boss, base sa aking observation at sa ginawa kong research, ito habang ito siya tumatanda at medyo mahina ang pagkain sa abono nito, nagkakaroon siya ng nutrient deficiency. So kadalasan yun yung sanhi at dahilan kung bakit yung sili ay nagdidilawan yung dahon at nalalagas. Kung minsan kahit nga hindi naman nag-uulan, kahit magandang panahon, pagka nagkaedad na nga itong sili Taiwan, yun palagi ang problema niya, na nagdidilawan ang dahon at naglalagas nga. Dahil nga nagkakaroon siya ng deficiency. So yan naman mga boss, basic lang naman yan, madali lunasan yan. Pagka ganyan na nagkakaroon na ng deficiency, kailangan natin magpataba ng mga abono na kumpleto sa nutrient, para hindi siya magkaroon ng deficiency, para maiwasan yung paglalagas ng dahon at paninilaw. Minsan kasi kahit hindi umulan, nangyayaring ganyan, naglalagas at naninilaw dahil nga sa nutrient deficiency. So basic lang ng mga boss yan. Yun nga.